Sa wakas, kumalat sa buong social media ang video na kinunan sa isang paliparan sa Pilipinas. Ang video clip ay nagtala ng isang Italianong kalalakihan na kararating lang galing Asya, nagsasalaysay ng isang nakakaantig na kwento habang lumuluha na ang Vietnam ay isang impyerno, ngunit ang Pilipinas ay kanyang paraiso. Siya si Marco Rossi, isang 30 taong gulang na Italyano. Ito ang kanyang unang pagkakataon na tumapak sa Asya. Ang kahiyahiyang karanasan na dinanas niya sa Vietnam at ang kahanga-hangang katotohanan na nasaksihan niya sa Pilipinas, bakit ang dalawang lupain sa Asya ay magkaiba sa langit at lupa. Ano ang malaking pagkakaiba na naranasan ni Marco sa dalawang lugar? At ano ang dahilan kung bakit siya lumuha kasama na ang katotohanan tungkol sa Pilipinas na ikinagulat ng mundo? Tingnan natin. Si Marco Rossi ay isang Eurocentric na 40 taong gulang mula sa Milan, Italia. Sa kanyang pananaw, ang Europa ang tuktok ng sibilisasyon habang ang Asya ay isang underdeveloped na lupain lamang. At sa mga bansa sa Asya, ang Vietnam ay isa lamang emerging market. Iyan ang tingin ni Marco. Ang pag-unlad ng ekonomiya ng Vietnam sa mga nakaraang taon ay kahanga-hanga na may GDP na kabilang sa pinakamataas sa mundo at mabilis na pag-unlad ng infrastruktura. Gayunpaman, para kay Marco, iyon ay simbolo lamang ng isang bagong yumaman na bansa na nag-iisip na maaari nilang bilhin ang lahat, ngunit ang kultura at kagandahang asal ay magkakaiba. Si Marco, na may kaunting kaalaman sa kulturang silangan mula pagkabata, ay may masalimuot na damdamin para sa Pilipinas. Kahit na nabalitaan niyang sikat ang Pilipinas sa masasarap na pagkain at mababait na tao, sa ilang aspekto ay minamaliit niya ang kasalukuyang Pilipinas. Nakikita niya ito bilang kasing kahulugan lamang ng mga beach resort at call center. Kung ihahambing sa kasaysayan ng Europa, ang Asya ay parang bata pa rin. Nang ibigay ni Francesca, ang kasintahan ni Marco, ang Asya trip bilang regalo sa kanyang ika-30 kaarawan, hindi talaga siya naging masigasig. Ang mga tourist spot sa mga umuunlad na bansa ay hindi makukumpara sa Europa, sabi ni Marco sa kanyang mga kaibigan bago umalis. Hindi ba pareho lang ang wika ng Vietnam at Pilipinas? Pareho lang, yan maraming tao, maingay, at malamang na pangit ang serbisyo. Sa katunayan, batay sa istatistika, tila hindi mali ang iniisip ni Marco. Ang satisfaction ranking ng Italia sa turismo ay nasa ika-5 sa mundo, habang ang Vietnam ay nasa ika-4071. Kahit ang Pilipinas ay nasa ika-2062 lamang. Kita mo? Kinumpirma ng data ang lahat, mayabang na sabi ni Marco. Sa pagraranggo ng serbisyo sa internasyonal na paliparan, ang Rome Airport ng Italia ay nangunguna sa Europa. Siguradong magulo ang mga paliparan sa Asya. Hindi inasahan ni Marco noon na ang kanyang mga naunang pag-iisip ay ganap na babagsak sa paglalakbay na ito. Gabi bago umalis, sinabi ni Marco kay Francesca, nakaka-interes din na maranasan ang ibang kultura, pero sa huli, wala pa ring hihigit sa sarili nating tahanan. Kinaumagahan, nagtungo si Marco sa Milan Airport na may nakaka-relax na pakiramdam. Puno ng pagmamalaki at Italian arrogance ang kanyang bagahe. Sa oras na iyon, hindi niya alam na ang katotohanan na malapit na niyang harapin ay magbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Pagbaba niya ng eroplano sa Tan Son Nhat International Airport sa Ho Chi Minh, nagbago ang mukha ni Marco. Ang katawang pagod mula sa labang 14 na oras na biyahe ay kailangang humarap sa mas matinding pagsubok. Malaki ang paliparan, ngunit ang kalakihan nito ay nagdulot ng kaguluhan. Paumanhin, nasaan po ang immigration? Tanong ni Marco sa isang empleyado sa Ingles, ngunit ang empleyado ay nagpakita ng inis, nagsalita ng ilang salita sa Vietnamese, at umalis na lang. Sandali, tumakbo si Marco upang habulin siya, ngunit hindi man lang lumingon ang empleyado. Ang ganitong kawalang galang ay imposibleng mangyari sa Europa. Kung ito ay isang empleyado sa paliparan sa Italia, kahit gaano pa sila kaabala, ngingiti sila at magbibigay ng direksyon. Ngunit sa Vietnam, ganap na kakaiba ang sitwasyon. Si Marco, na sa wakas ay natagpuan ang daan patungo sa immigration, ay natigilan sa kanyang nakita doon. Walang mahabang pila, daan-daang tao ang nagsisiksikan. Ano ito? Nalito si Marco. Sa Europa, kahit gaano pa karami ang tao, may kaayusan pa rin. Ngunit dito sa Vietnam, normal lang para sa mga lokal at turistang Vietnamese na sumigaw at mag-unahan sa pila. Nang sisimulan na ni Marco na pumila, isang pamilya ang lumakad at lumampas sa kanya nang walang pakialam. Paumanhin, nauna ako.
Magalang na sabi ni Marco sa Ingles, ngunit ang pamilya ay sumagot ng ilang salita sa Vietnamese at binaliwala siya. Sa huli, sinipa pa ng mga bata ang maleta ni Marco. Hindi ka panipaniwala, naisip ni Marco. Sa Italia, kahit ang mga bata ay may pangunahing kagandahang asal, ngunit dito, wala man lang paggalang sa iba ang mga magulang at mga anak. Pagkatapos ng 3 oras, nakalusot si Marco sa immigration ng pagod na pagod at nagtungo sa banyo. Ang nakita niya roon ay mas nakakagulat pa. May lalaking hayagang naninigarilyo sa loob ng banyo. Paliparan ito, hindi ba? Dapat no smoking zone. Hindi napigilan ni Marco na magpaalala, ngunit ang lalaki ay tumitig kay Marco nang masama at minura siya sa Vietnamese. Nagulat si Marco sa ganoong reaksyon at mabilis na umalis sa banyo. Mga barbarian talaga. Imposibleng mangyari ito sa Europa. At ang pinakamasahol ay ang mas kahiyahiyang karanasan na naghihintay sa kanya sa taxi stand. Nang pumila si Marco para sa taxi, may dumating na sasakyan. Gayunpaman, tinulak siya ng isang grupo ng pamilyang Vietnamese at natural na sumakay sa loob. Nauna ako. Reklamo ni Marco sa Pag-asa, ngunit maging ang driver ay tumawa lang sa pamilya at binaliwala si Marco. Ito ba ang realidad ng Asya? Nagulat si Marco. Sa Italia, kahit magkaiba ang wika, ang pangunahing etika ay nauunawaan ng lahat, ngunit sa Vietnam, ganap na kakaiba ito. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas, maingay, at walang hiya lamang ang mananalo. Isang malalim na pagkadismaya ang kumalat sa puso ni Marco. Siguro, pareho lang ang Pilipinas, naisip ni Marco sa kawalan ng pag-asa patungo sa kanyang susunod na destinasyon. Ang Asya, saan ka man magpunta, ay isang bansa na may mababang kalidad ng tao. Hindi alam ni Marco noon na sa loob ng isang linggo, magbabago ang kanyang pananaw sa buhay ng 180 degrees. Ang kahihiyan na dinanas niya sa Vietnam ay isang malaking prolog lamang bago niya maranasan ang impresyon sa Pilipinas. Isang linggo sa Vietnam ay parang bangungot para kay Marco. Sa Hanoi man o Ho Chi Minh, hindi nagbago ang sitwasyon. Sa restauran, kawalang galang ang natanggap niya ng umorder. Sa kanyang hotel room, nang masira ang gamit, sinabihan siyang maaayos bukas. Sa mga tourist spot, niloko siya at nang magtanong ng direksyon, malamig na sagot ang natanggap niya. Sawang-sawa na si Marco. Kahit nalulungkot para kay Francesca, gusto niyang kanselahin ang biyahe sa Pilipinas at umuwi na ng Italia. Gayunpaman, nakareserba na ang flight sa Pilipinas at kung ikukumpara sa cancellation fee, mas sulit pa rin ang paglalakbay. Siguro, pareho lang ang Pilipinas, nasa estado na ng pagsuko si Marco. Dahil parehong bansa sa rehiyong Asya, walang silbi ang umasa. Kahit sa pagsakay sa eroplano patungo sa Mactangan Cebu International Airport, masama pa rin ang ugali ng mga empleyado ng paliparan sa Vietnam. Ibinato ng empleyadong nagche-check ng boarding pass ang pasaporte ni Marco sa kanya na parang isang bagay at malamig na sinabing, "Next." Sa loob ng eroplano, ang mga pasaherong Vietnamese ay maingay na nag-uusap sa loob ng 2 oras, nagdulot kay Marco ng sakit ng ulo. Ito na ang huli. Kapag natapos ang Pilipinas trip na ito, hindi na ako babalik sa Asya, sumpa ni Marco sa sarili. Lumapag ang eroplano sa MCIA, ngunit pagbaba pa lang niya, naramdaman na ni Marco ang pagkakaiba. Hindi pareho ang hangin. Hindi gaya sa Vietnam na puno ng mabigat at masikip na hangin, ang hangin sa MCIA ay tila sariwa at magaan. Iniisip ko lang ba ito? Umiling si Marco habang naglalakad patungo sa immigration. Ang mas nakakagulat pa ay ang nangyari. Hindi lamang may mga karatula sa Cebuano, Ingles, Hapon at Koreano, kundi mayroon ding karatula sa Italian. Hindi totoo, halos hindi makapaniwala si Marco. Sa Vietnam, maraming lugar ang hindi tama ang English sign, ngunit sa Pilipinas, mayroong karatula sa kanyang sariling wika. Pero ito ay MCIA lang, ito ay isang internasyonal na paliparan, sabi ni Marco sa sarili. Gayunpaman, nang dumaan siya sa immigration, isang mas malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Sa Vietnam, kakaunti lamang ang immigration officers at malamig ang kanilang ugali, ngunit sa Pilipinas, mayroong higit sa 10 opisyal na nakatalaga. Bawat isa ay nakangiti at nagbibigay ng direksyon sa mga turista. Kumusta po? Saang pila po kayo kailangan? Isang opisyal na nagngangalang Gino ang nagsalita kay Marco sa mahusay na Ingles. Ang ngiti ay hindi peke, kundi isang taos-pusong pagbati.
Nasaan po ang pila para sa mga dayuhan? Naguguluhang tanong ni Marco. Sa Vietnam, mahirap na ang magtanong. Dito po, sasamahan ko na po kayo. Magalang na iginiya ni Gino si Marco, sinamahan siya hanggang sa dulo ng pila. Kung may katanungan po kayo, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Nagulat si Marco sa ganoong kagandahang asal. Habang naghihintay, nakita niya ang isang Espanyol na mag-asawa na tila may problema. Hindi sila marunong mag-Ingles at nahihirapan silang makipag-usap sa opisyal. Kung ito ay sa Vietnam, ang ganitong sitwasyon ay hindi papansinin, ngunit sa Pilipinas, hindi ganoon. Agad na nakipag-ugnayan si Gino sa radyo at isang opisyal na nagngangalang Ate Maria na marunong magsalita ng Espanyol ay mabilis na dumating. Ano po ang maitutulong ko? Nang marinig ang mahusay na Espanyol ni Ate Maria, gumaan ang pakiramdam ng mag-asawa. Labis na nagulat si Marco sa kanyang nakita may opisyal na marunong magsalita ng Espanyol. Kahit sa paliparan sa Italia, bihira lang makahanap ng opisyal na marunong magsalita ng maraming wika, ngunit sa Pilipinas, ito ay normal. Ano ba talaga ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas? Bulalas ni Marco. Ang mas nakakagulat pa ay ang bilis ng pagproseso. Sa Vietnam, tumagal ng 3 oras ang immigration, ngunit sa Pilipinas, 20 minuto lamang. Ang serbisyong pinagsama ang parehong kahusayan at maalalahanin na tugon sa pangangailangan ng bawat isa ay labis na humanga kay Marco. Ito ba ang potensyal ng Pilipinas? Ito ang sandali kung saan nagsimulang gumuho ang mga naunang pag-iisip ni Marco. Kahit nakapasa na siya sa immigration, sa kaibuturan ng puso ni Marco, mayroon pa ring pakiramdam ng pagtanggi. Ang paliparan ay ang pintuan ng bansa. Natural lang na mag-invest sila ng husto, sabi ni Marco sa sarili. Ngunit kapag nakalabas na ako sa lungsod, baka pareho lang sa Vietnam. Nang sumakay siya sa MRT, LRT mula sa MCIA papunta sa sentro ng Manila, mayroon pa ring masalimuot na damdamin si Marco. Dumating sa oras ang tren at malinis ang loob, ngunit naisip ni Marco na ito ay sa Manila lang. Ito ay ang kapital ng Pilipinas, natural lang na malinis. Ang Milan ng Italia ay ganap na naiiba rin sa ibang lugar. Sa tren, pinansin ni Marco ang mga Pilipinong nasa paligid niya. Naalala niya na sa Vietnam, maraming tao ang maingay na nag-uusap sa telepono at nag-iingay, ngunit sa tren ng Pilipinas, nakakagulat na tahimik. Ang mga taong nag-uusap sa telepono ay nagpapababa ng boses, at ang ilan ay hindi sumasagot sa tawag, bagkus ay nagre-reply na lang gamit ang text. Totoo, napakatahimik talaga, pag-amin ni Marco, ngunit agad siyang nagbago ng isip. Pero ito ay dahil lang sa tahimik ang mga Pilipino, hindi sila kasing sigla ng mga Italyano. Siguro, itinatago lang nila ang kanilang pagkadismaya. Nang makarating sa Manila train station, nagulat si Marco sa napakaraming tao. Ang dami ng populasyon ay katumbas ng urban area sa Vietnam. Kita mo? Napakaraming tao talaga. Siguradong maraming tao ang iritable at hindi komportable. Gayunpaman, ang katotohanan ay iba. Kahit napakaraming tao, walang nagtutulakan o nagsisiksikan sa escalator. Lahat ay automatikong tumatayo sa kanan, nag-iiwan ng puwang sa kaliwa para sa mga naglalakad. Sa turnstile, ang mga tao ay nagpipila ng maayos. Ano ito? Nalito si Marco. Sa Vietnam, mas marami ang tao, mas malala ang kaguluhan, ngunit sa Pilipinas, kahit marami ang tao, mayroon pa ring kaayusan. Habang papunta sa hotel, naligaw si Marco. Habang nakatingin sa mapa, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Isang matandang Pilipino ang lumapit at bumati sa kanya. Kumusta? Kailangan mo ba ng tulong? Saan po ang punta ninyo? Sinubukan siyang tulungan ng lalaki sa Ingles na may thick accent. Kahit hindi siya mahusay sa Ingles, nag-effort siyang ipaliwanag ang direksyon ng hotel. Sa huli, ginamit pa niya ang translator app sa kanyang smartphone upang ibigay sa kanya ang detalyadong direksyon sa paglalakad. Sa Vietnam, kadalasan ay binabaliwala ka kapag nagtanong ka ng direksyon, ngunit sa Pilipinas, may mga taong handang tumulong ng masigasig sa mga hindi nila kakilalang dayuhan. Pero ito ay isang aksidente lamang, matigas na naisip ni Marco. Nagkataon lang na nakakita ako ng mabait na tao, hindi lahat ng Pilipino ay ganito. Pagdating sa hotel, perpekto ang serbisyo ng receptionist. Mahusay sa Ingles, detalyadong paliwanag, at taos-pusong ngiti ganap na kaiba sa hotel sa Vietnam. Siguro, dahil ito ay isang luxury hotel, sinubukan ni Marco na maghanap ng dahilan. Kung magbabayad ka, makakakuha ka ng magandang serbisyo kahit saan. Gayunpaman,
Kinabukasan sa breakfast room, nagsimulang mag-alinlangan muli ang isip ni Marco. Ang waiter, na nakakaalam na Italyano si Marco, ay bumati sa kanya sa Italyano. Buong giorno, magandang umaga. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-uusap sa mahusay na Ingles. Galing po kayo sa Italia? Nakapunta na po ako sa Rome. Napakagandang lungsod po noon. Nagsimulang mag-alinlangan si Marco. Sa Vietnam, hayagang discriminated siya dahil dayuhan. Ngunit sa Pilipinas, tinatanggap siya dahil dayuhan. Ito ay service manual lang ng hotel, sabi ni Marco sa sarili. Negosyo ito ng serbisyo, normal lang ang ganoong tugon. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, tahimik na nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa Pilipinas. Pero hindi pa rin ako makakagawa ng conclusion. Upang maunawaan ang totoong Pilipinas, kailangan ng mas maraming oras. Hindi pa rin lubos na matanggap ni Marco ang katotohanan ng Pilipinas. Ang pagmamalaki sa kanyang bayan at ang kanyang prejudice sa Asia ang humahadlang sa kanya na tanggapin ang katotohanan sa harap niya. Nang bumisita siya sa San Agustin Church, Intramuros, naramdaman ni Marco ang kadakilaan ng tradisyonal na kulturang Pilipino. Gayunpaman, mayroon pa ring masalimuot na damdamin sa kanyang puso. Ang mga lumang simbahan ay maganda talaga, ngunit ang Europa ay may mga gusali na mas matagal pa ang kasaysayan, naisip ni Marco habang kumukuha ng litrato. Ang Colosseum ay itinayo 200 taon na ang nakalipas. Kung ikukumpara, bago pa rin ang mga ito. Gayunpaman, sa loob ng Intramuros, nakita ni Marco ang isang kawili-wiling eksena. Kahit maraming banyagang turista, ang mga Pilipino ay hindi natinag at patuloy na nagdarasal ng taimtim. Sa mga tourist spot sa Vietnam, kung maraming dayuhan, naiinis ang mga lokal, ngunit sa Pilipinas, hindi ganoon. Sa kabaligtaran, maraming tao ang kusang lumapit at tumulong sa mga banyagang turista na may problema. Gusto mo po bang tulungan kitang kumuha ng litrato? Sabi ng isang matandang Pilipina kay Marco sa Ingles. Hindi siya turista, kundi isang lokal na nandoon upang manalangin. Maraming salamat po, sagot ni Marco. Ngunit mayroon pa ring masalimuot na damdamin sa kanyang puso. Kahit mabait, mabuti yan. Pero siguro, panlabas na pagpapakita lang yan. Sa loob nila, malamang na naiinis din sila sa mga banyagang turista. Nang maghapunan, naglakad siya sa isang sikat na adobo at sinigang na restauran. Doon, makakaranas si Marco ng isang nakakagulat na karanasan. May Ingles ang menu, ngunit sinadya niyang umorder sa Filipino. Gusto ko po nito. Ang mga empleyado ng restaurant, kahit mukhang medyo nahihirapan, ay mabilis na nag-usap sa ibang empleyado. Kung ito ay sa restaurant sa Vietnam, kapag nag-order ka ng hindi nila maintindihan, kadalasan ay tatanggihan ka ng bastos o bibigyan ka ng basta-basta na pagkain, ngunit iba ang restaurant na ito. Ang may-ari ay lumabas mula sa kusina na may totoong hiwa ng karne at sinabi sa kanya, ito po ay laman ng baboy. Ito po ay buto ng baka. Ipinapaliwanag niya ng detalyado, isa-isa sa hindi mahusay na Ingles. Ang mas nakakagulat pa ay napansin ng may-ari na baka sobra ang dami na in-order ni Marco kaya nagpaalala siya ng may pag-aalala, baka sobra po para sa isang tao. Ang ugali na mas inuuna ang customer kaysa sa kita ay labis na humanga kay Marco. Pero ito ay isang maliit at ordinaryong restaurant lang, sinubukan ni Marco na maghanap ng dahilan. Kung ito ay isang malaking kumpanya, hindi ito magiging ganito. Kinabukasan, binisita ni Marco ang isang malaking tindahan ng electronics sa SM Mall of Asia. Doon, nasaksihan niya ang potensyal ng mga produkto ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang pinakabagong electronic products ay mas modern kaysa sa Europa. Ngunit ang pinakanakakagulat kay Marco ay ang specialized knowledge ng sales staff. Maari mo bang sabihin sa akin ang pagkakaiba sa pagitan ng produktong ito at ng produkto sa Europa? Nang magtanong si Marco sa Ingles, agad na naghanda ang sales staff ng detalyadong comparison data. Bukod pa rito, nang malaman niyang Italyano si Marco, magalang pa siyang nagpaalala, ang boltahe sa Italia ay 220 volts. Kailangan po ninyo ng adapter. Hindi lang basta nagbebenta ng produkto, kundi taos-pusong iniisip kung talagang magiging masaya ang customer sa produkto. Ang ganoong ugali ay labis na humanga kay Marco. Pagdating ng gabi, habang naglalakad sa Luneta Park, isang maliit na insidente ang nangyari. Isang estudyanteng Pilipino ang nakakita ng wallet na naiwan ng isang dayuhang turista. Kung ito ay sa Vietnam, baka kinuha na ito agad, ngunit ang batang estudyante ay hindi nag-atubiling dalhin ang wallet sa police station sa parke.
Nasaksihan ni Marco ang buong pangyayari. Bakit hindi niya kinuha ang pera? Hindi napigilan ni Marco na mag-isip. Sa Italia, mayroon ding mga taong nagbabalik ng wallet, ngunit hindi ito normal, ngunit sa Pilipinas, tila normal ito. Ang pulis ay tumanggap ng kaso na parang bahagi ng pamilya. Ano ba talaga ang iniisip ng mga tao dito? Naguguluhan si Marco. Ang pagpili sa moralidad kaysa sa benepisyo, ang pagbibigay diin sa malasakit kaysa sa kahusayan unti-unting hinawakan ng mga Filipino values na ito ang puso ni Marco. Pero, magiging sustainable ba ito? Mula sa pananaw ng ekonomiya, hindi ito magiging mahusay. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Marco, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang lumitaw ang pag-aalala kung mayroon siyang napalampas na mahalagang bagay. Ang conflict sa pagitan ng mga values na kanyang pinanghahawakan at ang katotohanan sa harap niya ay naging isang pagkakataon upang muling suriin ang kanyang buhay. Noong huling gabi sa Cebu, naranasan ni Marco ang isang bagay na magbabago sa kanyang buhay. Naghapunan siya sa isang lumang restaurant sa kalsada sa Cebu. Habang pabalik sa hotel, umambon, wala si Marco ng payong. Aray! Habang naghahanap siya ng taxi, isang boses ang narinig mula sa likuran. Kuya, mababasa po kayo sa ulan. Lumingon siya. Nakita niya ang isang Pilipino na nasa edad 60s. Hindi nag-atubili ang lalaki na ibigay ang payong niya kay Marco. Pero mababasa po kayo. Tumanggi si Marco sa Ingles. Okay lang po. Sanay na po ako sa ulan. Pilipino po ako. Nakangiting malumanay ang lalaki at sumagot. Kayo po ay aming mahalagang bisita. Ang mga salitang ito ay labis na ikinagulat ni Marco. Ang pagtawag sa isang hindi kakilalang dayuhan na mahalagang bisita saan nagmula ang ganoong kabaitan. Salamat po. Pero bakit po? Tanong ni Marco sa pagtataka. Ang matanda ay nagsimulang magsalita ng mahinahon. Dito, mayroon kaming malasakit at bayanihan. Ito ay ang natural na pag-aalala sa iba. Pag-iisip kung ano ang maaari naming gawin para sa kanila. Hindi ito para sa kapalit. Dahan-dahan at detalyado siyang nagpaliwanag. Naniniwala kaming mga Pilipino na ang pagtatagpo namin ay mayroong dahilan. Dahil dito, gusto naming paglingkuran ang sandaling ito. Labis na humanga si Marco sa mga salitang ito. Sa Vietnam, discriminated siya dahil dayuhan. Ngunit sa Pilipinas, ginagalang siya dahil dayuhan. Bakit po kayo sobrang bait sa akin? Tanong ni Marco ng tapat. Nag-isip sandali ang matanda at sumagot. Nalaman ko po sa aking lolo na hindi tayo mabubuhay ng nag-iisa. Kaya kailangan nating magtulungan. Hindi lang po ito sa mga Pilipino, ang buong mundo ay parang isang pamilya. Sa sandaling iyon, ang luha ni Marco ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ngayon lang niya lubos na naunawaan ang pinagmulan ng kabaitan ng mga Pilipino na kanyang naranasan. Hindi lang ito panlabas na serbisyo, kundi tunay na malasakit na nag-uugat sa malalim na espiritu. Nagkamali po ako. Nag-amin si Marco sa nanginginig na boses. Minamaliit ko ang Asia, lalo na ang Pilipinas. Hindi ko po talaga naunawaan. Ngumiti ng malumanay ang matanda. Okay lang po. Maraming bagay na hindi naiintindihan ang lahat sa simula. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng bukas na isip at matuto. Nang gabing iyon, bumalik si Marco sa hotel at matagal siyang umiyak ng mag-isa. Ang kahihiyan, ang impresyon, at ang malalim na pasasalamat ay nagtulungan sa kanyang puso. Kinaumagahan, nakita ni Marco ang huling sorpresa sa Cebu train station. Nakita niya ang mga cleaner na naglilinis ng mga bagon ng tren sa platform. Sa loob lamang ng ilang minuto, nalinis nila ng perpekto ang higit sa 300 upuan. At pagkatapos maglinis, lahat ng empleyado ay yumuko sa platform upang salubungin ang mga pasahero. Labis na humanga si Marco. Naunawaan niya na anuman ang trabaho, lahat ay nagsumikap na gawin ang pinakamahusay. Ito ang diwa ng Pilipino. Sa loob ng bagon, pinanood ni Marco ang tanawin ng Cebu sa labas ng bintana, nag-iisip. Gaano karaming alam ko? Nagpasya ako batay sa mababaw na impormasyon ng walang pag-iisip at may prejudice, nang hindi nauunawaan ang totoong Pilipinas. Nang lumabas ang luntiang bundok sa paningin, sumumpa si Marco sa sarili na kailangan niyang sabihin ang karanasang ito sa maraming tao at ipaalam sa buong mundo ang kagandahan ng Pilipinas. Nang makarating sa MCIA, humingi ng paumanhin si Marco sa opisyal ng paliparan. Maraming salamat po. Nagbago po ang buhay ko sa oras na ginugol ko sa Pilipinas. Sumagot ang opisyal ng may kagalakan. Isang karangalan po namin na makatulong.
Maligayang pagbabalik po sa Pilipinas. Nang lumingon siya sa departure gate, naramdaman ni Marco ang isang malalim na pagmamahal sa Pilipinas. Nagpasya siyang iuwi ang lahat ng natutunan niya dito sa kanyang buhay. Pagbalik sa Italia, unang nag-ulat si Marco kay Francesca, ang kanyang kasintahan. Maraming salamat, nagbago ang buhay ko. Ang regalong ito ang pinakamahusay na regalo para sa akin. Ang mga mata ni Marco ay nagniningning sa tiwala. Pagkatapos ikumpara ang Vietnam at Pilipinas, ngayon ko lang lubos na naunawaan kung ano ang tunay na sibilisasyon. Labis na nagulat si Francesca. Ang Marco na nasa harap niya ay mukhang ibang tao kaysa noong bago umalis. Nalaman ko mula sa mga Pilipino, nagsimulang magsalaysay si Marco ng mahinahon na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang material na kayamanan, kundi ang kayamanan ng puso at espiritual na pag-unlad, ang pinakamahalaga. Kinaumagahan, tinawag ni Marco ang kanyang mga kaibigan at isinalaysay ang kanyang karanasan. Hindi kayo maniniwala, ngunit ang Pilipinas ay halos perpekto. Tumawa ang kaibigan niyang si Lucas at nagsabing, paano mangyayari yan? Lahat ng bansa ay may problema. Ngunit si Marco ay seryoso. Ganoon din ang naisip ko noong una, ngunit nang maranasan ko mismo, doon ko lang naintindihan. Patuloy na nagbigay si Marco ng mga konkretong halimbawa. Ang perpektong serbisyo sa paliparan, ang kaayusan at kaginhawahan ng lungsod, ang malasakit at katapatan ng mga tao, at ang pinakamahalaga, ang taos-pusong kabaitan na walang inaasahang kapalit. Ang lahat ng ito ay nag-uugat sa malalim na kultura at Filipino spirit na hindi maaaring gayahin sa panlabas na anyo lamang. Unti-unting nahikayat ang kanyang mga kaibigan sa masiglang paglalarawan ni Marco. Ganoon ba talaga kaganda ang karanasan mo? Oo. 100%, matatag na sagot ni Marco. Sa katunayan, nag-record din ako ng video. Kinuha ni Marco ang kanyang smartphone at sinimulang i-play ang video na nagtala ng kanyang karanasan sa Pilipinas. Ang maalalahaning opisyal sa paliparan, ang lalaking nagbigay ng payong sa kalye, ang mahusay na trabaho ng mga train cleaner, at sa huli, si Marco mismo na lumuluha habang nagpapasalamat. Nagkamali ako. Binago ng Pilipinas ang buhay ko. Gusto kong ibahagi ang karanasang ito sa iba. Lubos na humanga ang mga kaibigan na nanood ng video. Marco, bakit hindi mo i-upload ito sa social media? Mungkahi ni Lucas. Kailangan itong makita ng buong mundo. Nag-alinlangan ng kaunti si Marco, pero hindi ako sikat. Okay lang yan, pinasigla siya ni Francesca. Siguradong hahawakan ng iyong karanasan ang puso ng maraming tao. Nang gabing iyon, naglakas loob si Marco at in-upload ang video. Pinangalanan itong ang tunay na sibilisasyon na natutunan mula sa Pilipinas. Sa simula, inakala niyang pamilya at mga kaibigan lang ang manonood, ngunit kinaumagahan, nang magising siya, umabot na sa 10,000 ang views. Ang comment section ay puno ng mga mensahe ng pasasalamat mula sa buong mundo. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Sobrang humanga ako sa karanasan mo, Marco. Bilang isang Pilipino, ipinagmamalaki ko. Pagkatapos ng 1 linggo, umabot na sa 1 million ang views ng video. Ang mga imbitasyon para sa interview mula sa mga TV station at media ay dumagsa kay Marco na parang niebe. Ito ang gusto kong iparating. Masaya si Marco. Hindi lang ito mababaw na paghahambing, kundi ang pagkakaiba sa mga pangunahing values. Marami talaga tayong matututunan mula sa Pilipinas. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumisita muli si Marco sa Pilipinas, kasama si Francesca. Sa MCIA, nagkataon siyang nakita muli ang opisyal na si Gino. Bumalik po kayo. Nakangiting masaya si Gino. Ang inyong mga salita noon ay nagpabago sa buhay ko. Yumuko ng malalim si Marco. Sa pagkakataong ito, gusto kong ibahagi ang kagandahan ng Pilipinas sa mahal ko. Pagkatapos nito, nagsimula si Marco ng cultural exchange activities na nag-uugnay sa Pilipinas at Italia. Ang kanyang video ay patuloy na pinapanood ng mga tao sa buong mundo hanggang ngayon. Ang tunay na pagkakaunawaan ng mga bansa ay nagsisimula sa pag-alis ng prejudice at pagsisikap na unawain ang iba. Ito ang pinakamahalagang bagay na natutunan ni Marco mula sa Pilipinas